Isang oras pa lang mula nang malagutan ng hininga si Tomas. Ngunit ang malamig niyang katawan ay hindi pa man lang naihahanda para sa burol nang kaladkarin ako ng mga gwardya palabas ng sarili naming bahay. Sa harap ng buong pamilya Alonzo at mga kapitbahay sa Davao, itinuro ako ng anak sa labas ng asawa ko. "Pinatay mo si Papa! Nilason mo siya para makuha ang plantasyon!" Ang walang taon ng pag-aalaga ko sa paralitiko kong asawa ay nadlaho sa isang iglap, pinalitan ng matatalas na bulong ng panghuhusga. Tumingin ako sa simpleng gintong singsing sa aking kulubot na daliri. Sa loob ng silid na yon, nakahiga si Tomas, ang lalaking inalagaan ko gabit araw ng walang reklam o habang siya ay nakaratay dahil sa stroke. Tumingin ako sa paligid, sa mga kamag-anak na Alonzo na nakatayo sa malawak na sala ng lumang bahay na bato. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagdududa, malamig at walang bakas ng utang na loob. Walang sinuman sa kanila ang nagsalita upang ipagtanggol ako. Para sa kanila, ako ay isang stranger pa rin, isang madrasta na pumasok sa kanilang marangyang buhay upang manggulo. Sariwa pa sa aking pandinig ang boses ng pari sa simbahan kaninang umaga. Nagdaos kami ng isang misa ng pasasalamat dahil sa wakas, pagkatapos ng walang taong pagiging piping paralitiko ay nakapagsalita muli si Tomas. Doon, sa harap na altar at ng buong angkan, binasa ng aming abogado ng pamilya ang kanyang huling habilin. Ang pamamahala sa malawak na plantasyon ng pinya at ang ancestral house ay ipinapasa sa akin. Hinawakan ni Tomas ang aking kamay, piga-piga ang aking palad sa abot ng kanyang makakaya at bumulong sa harap ng lahat. "Iniligtas mo ang pamilyang ito, Brigida." Ngunit na yon, sa paglamig ng gabi, ang pag-ibig at pasasalamat na yon ay naging mitsa ng aking kapahamakan. Ang mga bulong ng mga kapitbahay ay tila mga karayom na tumutusok sa aking danggal. Ang hiya na dinala ng akusasyong ito sa aking pagkatao sa edad na 67 ay mas masakit pa kaysa sa pisikal na sampal. Hindi ako sumigaw. Hindi ako umiyak na parang isang kaawa-awang biktima. Bilang isang retiradong opisyal ng logistika sa militar, natutunan ko sa disiplina ng hukbo na ang emosyon ng walang kaayusan ay kamatayan sa gitna ng labanan. Niyakap ko ng mahigpit ang aking lumang kahon ng suplay ng militar, isang ralisadong berdeng kahon na naglaman ng aking mga persona nga dokumento at alaala ng aking kabataan, ang tanging bagay na mabilis kong nakuha bago ako tuluyang palayasin. "Ipakita mo sa akin ang opisyal na ulat ng autopsy, Jamil." Mariing sabi ko, ang aking boses ay matatag at walang panginginig. "Huwag mo akong akusahan ng walang basehan sa harap ng pamilya ni na Tomas." Ngunit bago pa man makasagot si Jamil, humakbang pasulong si Dr. Santos, ang aming doktor ng pamilya. Hawak niya ang isang pirasong papel na bago pa lamang ang tinta. "Ito ang paunang pagsusuri, Ginang Alonzo," sabi ni Dr. Santos, na hindi makatingin ng diretsyo sa aking mga mata. "May nakitang labis na dosis ng gamot sa puso sa sistema ni Tomas, at ikaw lang ang may hawak ng susi ng kanyang lalagyan ng gamot." Agad na gumana ang aking isip militar. Isang toxicology report sa loob lamang ng isang oras pagkatapos mamatay ng pasyente? Imposible ito sa medical at legal na pamamaraan. Ang ospital ay may kalayuan at ang mga pagsusuring tulad nito ay nangangailangan ng oras. Isa itong planadong patibong. Si Dr. Santos ay halatang binayaran at si Jamil ang utak sa likod ng lahat ng ito. Alam ng lahat na si Jamil ay baon sa utang sa mga kasino at mga nagpapautang sa Davao. At ang tanging paraan niya para makabayad ay ang ibenta ang plantasyon ng pinya sa isang dayuhang kumpanya ng minahan. Isang bagay na mariing tinutulan ni Tomas nung nabubuhay pa ito. Sa sulok ng sala, nakita ko si Clarissa, ang bunsong kapatid ni Jamil. Umiiyak siya, hawak-hawak ang kanyang panyo, ngunit nananatiling walang kibo. Sumulyap siya sa akin na may halong takot at pagsisisi. Nais niyang magsalita, alam ko.
Ngunit ang anino ng kanyang utang na loob sa kanilang tito Hector, ang aking kapatid sa ama na isang tuso at retiradong abogado ng militar, ay tila nagpipi sa kanya. Si Hector ang nagpondo sa kanyang pag-aaral at may hawak na mga sikreto ng pamilya. "Wala kang mapupuntahan, Brigida," uyang ni Jamil habang lumalapit sa akin na may galit sa kanyang mga mata. "Mabuti pa ay umalis ka na bago ka tuluyang kaladkarin ng mga pulis papunta sa kulungan. Isang mamamatay tao na tulad mo ay walang karapatang tumayo sa tabi ng kabaong ng aking ama." Pinalibutan ako ng 4 na armadong gwardiya ng plantasyon. Hinawakan nila ang aking mga balikat upang itulak ako palabas sa pinto. Sinubukan ni Jamil na agawin ang aking lumang kahon ng militar. "Ibigay mo sa akin yan. Baka may ninakaw ka pang mga dokumento ng pamilya." Sigaw niya. Ngunit hinawakan ko ito ng buong lakas. Sa gitna ng agawan, itinulak ako ng isang gwardya. Nawalan ako ng balanse at natumba sa basang lupa ng bakuran kasabay ng pagbagsak ng aking lumang kahon sa maputik na daan sa ilalim ng malakas na ulan ng Davao. Basang-basa ang aking buong katawan habang ang putik ay dumikit sa aking lumang jacket. Tinignan ko ang aking kahon na natakpan ng maruming lupa. Tumayo si Jamil sa may beranda ng bahay, nakapamulsa at may nising mapanlight sa kanyang muka. "Umalis ka na rito, Brigida. Wala kang karapatang dumalo sa burol ni Papa. Mula ngayon, bawal ka nang tumapak sa lupang ito. Kung makikita ka pa namin dito, ipapakulong kita sa salang pagpatay." Ang pinto ng bahay na bato ay malakas na isinarado. Iniwan ako sa gitna ng dilim at ng malamig na ulan. Yakap ang aking maruming kahon ng militar habang ang kidlat ay gumuguhit sa langit ng Davao. Malalakas at sunod-sunod na katok sa pintong kahoy ang bumasag sa katahimikan ng aking madilim na kwarto. "Aling Brigida, buksan mo ito. Kailangan kong makita ang iyong ID. May mga balita sa telebisyon tungkol sa isang matandang babaeng wanted sa Davao. Kamukhang-kamukha mo siya." Sigaw ng aking may-ari ng paupahan mula sa labas. Pinakalalma ko ang aking mabilis na tibok ng puso. Inayos ko ang kwelyo ng aking kupas na jacket at dahan-dahang binuksan ang pinto. Hinarap ko siya ng may direktang tingin. Isang tinging natutunan ko sa loob ng maraming taon sa kampo ng militar. Matatag at hindi marunong umurong. "Aling Nena." Mahinahon, ngunit may autoridad kong sabi. "Narito ang aking lumang ID mula sa hukbong sandatahan. Ako ay isang retiradong opisyal. Ang balita sa telebisyon ay tungkol sa isang gawa-gawang kwento ng mga sakim na kamag-anak. Kung nais ninyo, maaari nating tawagan ang lokal na estasyon ng pulisya ngayon din gamit ang aking pangalan upang patunayan ito." Napaatras si Aling Nena. Ang kanyang pagdududa ay napalitan ng takot nang makita ang aking selyo ng militar at ang aking malamig na mukha. Upang tuluyang mapayapa ang kanyang kalooban, inabutan ko siya ng huling 500 piso na natitira sa aking bulsa bilang paunang bayad para sa susunod na linggo. "Para ito sa renta. Huwag kayong mag-alala, hindi ako magdadala ng gulo rito." Nang maisara ko ang pinto, naramdaman ko ang lamig ng pawis sa aking likod. Napasandal ako sa dingding ng maliit kong silid. Ang silid na ito ay may lawak na hindi hihigit sa 12 metrong kwadrado. Ngunit sa kabila ng dumi ng dingding at lumang kisame, inayos ko ito sa paraang militar. Malinis, maayos, at walang kalat. Sa ibabaw ng maliit na lamesang kahoy, inilatag ko ang mga gamit mula sa aking lumang kahon ng supply. Gumawa ako ng isang mapa ng mga panganib gamit ang isang pirasong papel. Sa gitna nito ay ang pangalan ni Jamil, ni Dr. Santos at ng aking kapatid sa ama na si Ate Hector. Kumuha ako ng isang piraso ng tuyong tinapay na binili ko kanina sa malapit na sari-sari store. Habang dahan-dahang ninunguya ang matigas na tinapay upang patayin ang gutom, hindi umalis ang aking mga mata sa talaarawan ng gamot ni Tomas. Hawak ko ang aking lumang lapis. Bilog na bilog kong pinasadaan ng pulang guhit ang mga petsa. Walang nakasulat doon na binigyan ko si Tomas ng mataas na dosis ng gamot sa puso. Ang bawat miligramo ay nakatala ng may katumpakan ng isang opisyal ng logistika. Ito ang aking katotohanan.
Ngunit paano ko ito ipaglalaban kung wala akong pera at kapangyarihan? Kailangan ko ng pondo upang makabili ng oras at makapag-imbestiga. Lumabas ako patungo sa lokal na bangko ng barangay, umaasang makakakuha ng sapat na pera mula sa aming joint account ni Tomas. Ngunit malamig ang naging tugon ng teller nang iabot ko ang aking passbook. Pasensya na po, Ginang Alonzo, sabi ng teller nang hindi tumitingin sa aking mga mata. Ngunit may utos po mula sa korte na isinampa ng abogado ng inyong anak na si Jamil na pansamantalang i-freeze ang inyong joint account dahil sa kasalukuyang investigasyon. Nanginig ang aking mga kamao sa ilalim ng mesa. Ngunit may sarili akong pension account mula sa militar. Maaari ko ba iyong makuha upang mabili ang aking mga pangunahing pangangailangan? Mabilis na nag-type ang teller sa kanyang computer bago muling umiling na may kasamang buntong hininga. Ipinapaumanhin ko po muli, Ginang Alonzo. May nakabinbing emergency petition mula kay Ate Hector. Ayon sa dokumento, kayo ay kasalukuyang sumasailalim sa pagsusuri para sa senile dementia at malubhang paranoia. Ikinakandado ang lahat ng inyong ari-arian para sa inyong sariling proteksyon. Isang matinding hampas sa aking dibdib. Ginamit ni Hector ang kanyang mga lumang koneksyon sa batas upang tuluyang putulin ang aking mga huling linya ng depensa. Nais nila akong gutumin, ihiwalay at palabasing isang baliw na matanda upang walang makinig sa aking testimony at tungkol sa pagkamatay ng aking asawa. Habang naglalakad ako pabalik sa aking paupahan, mabilis kong ibinaba ang aking sombrero nang marinig ang pamilyar na tunog ng makina ng sasakyan. Ang asul na sasakyan ni Clarissa ay dahan-dahang gumapang sa tapat ng makitid na kalye. Nakadungaw siya sa bintana, balisa at tila may hinahanap. May bakas ng matinding kasalanan at pag-aalala sa kanyang mukha. Nais ko siyang tawagin, ngunit alam kong hindi pa ito ang tamang oras. Si Clarissa ay binabantayan din ng mga mata ni Hector. Pagbalik ko sa aking madilim na silid, naramdaman ko ang bigat ng aking 67 taong gulang na katawan. Ngunit sa halip na sumuko, isang malamig na galit ang sumiklab sa aking puso. Hindi ako papayag na mamatay sa dilim ng walang laban. Habang nag-aagaw ang bilim at liwanag sa labas, isang mabilis na anino ang dumaan sa aking bintana. Isang maliit na bato na nakabalat sa papel ang biglang ibinato sa siwang ng aking bintana na lumika ng kalansing sa semento. Mabilis ko itong pinulot at binuklat ang papel. Ang mga salitang nakasulat doon ay nagpadaloy ng kaba sa aking dugong militar. Umalis ka sa Davao ngayon din kung gusto mo pang mabuhay. Sumilip ako sa labas, ngunit narinig ko na lamang ang mabilis na yabag ng mga paa na mabilis na naglalaho sa madilim at makitid na eskinita ng barangay. Isang mahinang lapat ng gawa-gawang susi sa seradura at ang pinto ng pribadong opisina ni Dr. Santos ay dahan-dahang bumukas ng walang nilikhang ingay. Naka-uniforme ako bilang isang tagalinis ng klinika. Isang simpleng asul na damit at may hawak na Sa aking edad at sa ganitong kasuotan, madali ako maging invisible sa paningin ng karamihan. Ang mga tao ay madalas na hindi pumapansin sa mga tulad kong itinuturing nilang bahagi lamang ng palamuti sa background. Pumasok ako sa loob sa mismong oras ng tanghalian, kung kailan ang karamihan sa mga tauhan ay nasa labas upang kumain. Ang opisina ni Dr. Santos ay marangya at malinis. Amoy mamahaling pabango at sanitizer ang paligid. May malambot na silyang gawa sa balat ng hayop at mga sertipikong nakakuwadro sa dingding na nagpapakita ng kanyang katayuan bilang isang kilalang doktor sa Davao. Naupo ako sa silyang katapat ng kanyang malawak na lamesa, inilapag ang map sa gilid at naghintay. Nang bumukas muli ang pinto pagkalipas ng 10 minuto, pumasok si Dr. Santos na may hawak na tasa ng kape. Muntik na niyang mabitawan ng tasa nang makita akong nakaupo roon, kalmado at nakatingin sa kanya. Aling Brigida, anong ginagawa mo rito? Paano ka nakapasok? Tatawag ako ng gwardiya. Bulalas niya, habang nanlalaki ang mga mata sa gulat at takot.
Huwag kang sumigaw, Dr. Santos, kung ayaw mong marinig ng buong klinika ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Tomas. Mahinahon, ngunit matigas kong sabi. Ibinaba ko ang aking mop at dahan-dahang inilagay ang aking talaarawan ng gamot ni Tomas sa ibabaw ng kanyang makintab na lamesa. Sa tabi nito ay ang mga orihinal na reseta mula sa parmasya ng barangay na nakolekta ko kagabi sa tulong ng isang lumang kakilala sa militar. Tumingin si Santos sa mga papel sa ibabaw ng kanyang lamesa. Ang kanyang no ay nagsimulang magbasa ng pawis. Ano ito? Tanong niya, pilit na pinatitigas ang kanyang nangangatog na boses. Iyan ang aking talaarawan ng gamot ni Tomas sa loob ng 8 taon. Sagot ko habang nakatitig sa kanyang mga mata. Bawat miligramo, bawat oras ng pag-inom at bawat pirma mo bilang doktor ng aking asawa ay nakatala ng may katumpakan ng isang opisyal ng logistika ng militar. At ito naman sa tabi nito ay ang kopya ng mga reseta mula sa parmasya na ikaw mismo ang pumirma nung nakaraang buwan. Nung huling linggo, pinalitan mo ang gamot niya sa puso ng isang hindi aprobadong lunas na naglalaman ng nakamamatay na dosis ng potassium. Nanginginig ang kamay ni Santos at akma niyang aabutin ang telepo no sa kanyang mesa upang tumawag ng seguridad. Ngunit mabilis kong inilagay ang aking kamay sa ibabaw ng kanyang balikat. Hindi ito isang marahas na hawak, ngunit may sapat na bigat at presensya ng isang taong sanay sa disiplina ng hukbo. Dr. Santos, nakapamahala ako ng libu-libong tonelada ng mga supply at pangangailangang medika sa gitna ng digmaan. Bulong ko habang nakatitig ng diretso sa kanyang mukha. Alam ko ang mukha ng isang tao kapag nagsisinungaling siya upang iligtas ang sariling balat. Huwag mo nang subukan. Sabihin mo sa akin magkano ang ibinayad sa'yo ni Jamil upang pirmahan ang pekeng sertipiko ng kamatayan. Nang hina ang kanyang katawan at napaupo siya pabalik sa kanyang silya. Napahawak siya sa kanyang mukha, pilit na iniiwasan ng aking mga mata. Wala akong piniling masamang gawin. Si Jamil ang pumilit sa akin. Bulong niya na may halong takot at pagsisisi. Sinabi niya sa akin na kung hindi ko papalitan ng boses at pipirmahan ng ulat, isisiwalat niya sa medical board ang aking lumang pagkakamali sa lisensya na naging sanhi ng pagkamatay ng isa kong pasyente noon. Baon si Jamil sa utang sa mga kasino at sa mga mapanganib na loan shark sa Davao. Kailangan niya ng pera upang mabayaran ang kanyang mga utang bago matapos ang linggong ito. Ang plantasyon ng pinya ang tanging paraan niya upang mabuhay. Agad kong naramdaman ang matinding galit at pandidiri sa aking dibdib. Ang buhay ng aking asawa, na inalagaan ko ng buong puso sa loob ng 8 taon, ay itinuring lamang nilang isang piraso ng ari-arian na maaring isakripisyo para sa kanilang mga bisyo at utang. At sino ang nag-isip ng planong ito, Santos? Tanong ko habang pinipindot ang record sa aking cellphone na nakatago sa bulsa ng aking uniforme. Si Ate Hector, umiiyak na sagot ng doktor. Siya ang naghanda ng dokumento na magpoprotect sa akin sa batas kung sakaling magkaroon ng investigasyon. Sinabi niya na dahil ikaw ay matanda na, madaling palabasin sa korte na nagkamali ka sa pagbibigay ng dosis dahil sa iyong pagiging makakalimutin o demensya. Sila ang nag-utos sa akin na gawin ito. Nakuha ko na ang aking kailangan. Ang boses ni Dr. Santos sa aking recording ay sapat na upang patunayan ang aking kawalang sala. Ngunit alam kong hindi ko pa ito maaaring dalhin agad sa pulisya. Si Hector ay may malawak na impluwensya sa lokal na pamahalaan at sa mga opisyal ng batas sa Davao. Kung ipapakita ko ito ngayon, baka mawala lamang ang ebidensya bago pa man makarating sa korte. Kailangan ko ng mas matibay na plano. Manatili kang tahimik tungkol sa pag-uusap nating ito, Santos. Banta ko sa kanya habang kinukuha ang aking mga dokumento at ang map. Kung may sasabihin ka kay Jamil o kay Hector, ilalabas ko agad ang record na ito sa medical board at sa media. Ikaw ang unang babagsak. Tumango ang doktor sa takot habang pilit na pinupunasan ang kanyang pawis.
Mabilis kong hinubad ang aking asul na uniporme sa banyo ng klinika at lumabas sa pinto sa likod upang maiwasan ang mga kamera ng seguridad sa harap. Ngunit pagkababa ko sa makitid na eskinita na napapaligiran ng mga lumang pader na mga katabing gusali, naramdaman ko ang biglang pagbigat ng atmosfera. Dalawang lalaking may malalaking tattoo sa braso at nakaitim na t-shirt ang biglang sumulpot mula sa magkabilang dulo ng eskinita. Hinarangan nila ang aking tanging daan, palabas. Narinig ko ang matalim at malamig na tunog ng isang kutsil, yun na bumukas sa dilim ng eskinita, na sinundan ng isang mapanuring tawa mula sa isa sa kanila. Hindi ako isang sundalong pandigma na sanay sa pisikal na bakbakan. Ngunit bilang isang retiradong opisyal ng logistika, alam ko kung paano gamitin ang aking kapaligiran upang makatakas. Habang papalapit ang dalawang lalaki na may hawak na kutsilyo, mabilis kong itinulak ang isang malaki at kalawanging basurahan na gawa sa metal upang harangan ang makitid na eskinita. Lumika ito ng malakas na kalansing na umalingaw-ngaw sa paligid. Bago pa sila makabawi sa gulat, mabilis akong dumaan sa isang maliit na siwang ng bakod na alam kong patungo sa lumang kwartel ng militar. Ang aking pamilyan, edad sa mga lihim na daan malapit sa kampo, ang nadintanging kaligtasan ko upang tuluyang maitakas ang aking sarili at ang mahalagang record ng pag-uusap namin ni Dr. Santos. Ngunit, alam kong hindi ako maaaring bumalik sa aking paupahan dahil tiyak na hahanapin ako doon ng mga tauhan ni Jamil. Nagpasya akong magtungo sa malawak na plantasyon ng pinya ng pamilya Alonso sa ilalim ng dilim ng gabi upang humanap ng pansamantalang matatagon sa isa sa mga kubo ng mga bantay. Isang matinding sampalang biglang yumanig sa katahimikan ng gabi sa gilid ng plantasyon ng pinya malapit sa lumang bodega ng pag-iimpake. Mabilis akong nagtago sa likod ng nagtataas ang kahon ng mga pinya at sumilip. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng isang post ng ilaw, nakita ko si Jamil na galit na nakatayo sa harap na kanyang kapatid na si Clarissa. Hawak ni Clarissa ang kanyang pisingi habang umiiyak at sa kanyang kabilang kamay ay ang lukot na dokumento ng kasunduan sa pagbebenta ng lupa sa kumpanya ng minahan. "Ibigay mo sa akin ang papel na yan, Clarissa. Pipirmahan mo ito ngayon din." Sigaw ni Jamil habang pilit na inaagaw ang dokumento sa nanginginig na kamay ng kanyang kapatid. "Hindi ko ito pipirmahan, kuya. Ito ang pangarap ni Papa. Ang plantasyong ito ay para sa mga manggagawa, hindi para sirain ang minahan." Sagot ni Clarissa sa pagitan ng kanyang mga hikbi. "Wala ka na magagawa. Kung hindi natin ito ibebenta bago matapos ang linggong ito, papatayin ako ng mga loan sharks. Gusto mo bang makita ang bangtay ng sarili mong kapatid? Kailangan natin ang perang ito." Galit na gising ni Jamil bago tuluyang maitulak si Clarissa sa lupa. Umiiyak na tumakbo si Clarissa patungo sa madilim na bahagi ng plantasyon, direkta sa libingan ng kanyang yumaong ina na nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Doon, napaluhod siya sa damuhan at humagulgol sa tapat ng marmol na lapida. Dahan-dahan akong lumabas mula sa anino ng puno. Hawak ko ang isang lumang panyo na may bordadong dila ng pinya. Ang panyong ibinigay sa akin ng kanyang tunay na ina bago ito pumanaw maraming taon na ang nakararaan bilang tanda ng pasasalamat sa pagtanggap ko sa kanyang mga anak. "Clarissa?" Mahina kong tawag sa kanyang pangalan habang iniabot ang panyo. Nagulat si Clarissa at akmang titiyap ng sigaw. Ngunit nang makita ang panyong sulyap ng kanyang ina, unti-unting nanghina ang kanyang katawan. Tinanggap niya ang panyo at tinakpan ang kanyang mukha. Pilit na pinipigil ang kanyang boses upang hindi marinig ng mga gwardiya sa ngalapit. "Nanay Brigida, bakit ka pa narito? Mapangani para sa'yo?" Bulong niya na may halong takot at pag-aalala. "Clarissa, alam kong hindi mo gustong ibenta ang lupang ito. At alam ko ring may alam ka tungkol sa mga ginagawa ni na Jamil at ng iyong tito Hector." Mahinahong sabi ko habang hinahawakan ang kanyang nanginginig na balikat. "Sabihin mo sa akin ang katotohanan." Napayuko si Clarissa. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa bigat ng lihim na kanyang binadala.
Si Tito Hector? Pag-amin ni Clarissa sa pag-ita ng kanyang mga luha. Siya ang utak sa likod ng lahat ng ito. Sinabi niya kay Jamil na lasonin si Papa gamit ang maling dosis ng gamot sa puso. Tinakot niya rin ako na kung hindi ako pipirma sa pagbebenta ng lupa, ibubunyag niya ang isang lumang dokumento ng buwis na maaring magpadala kay Jamil sa kulungan habang buhay. Pakiramdam ko ay wala akong pagpipilian dahil sa utang na loob ko sa kanya sa pagpapalaki sa amin. Naramdaman ko ang matinding habag para sa batang ito na pilit na kinokontrol ng kanyang tuso at sakim na tito. Si Hector ay gumagamit ng utang na loob bilang isang kadena upang busalan ang kanilang mga konsensya. Huwag kang mag-alala, Clarissa. May hawak akong ebidensya laban sa kanila. Kailangan ko lang ng oras upang maipakita ito sa tamang autoridad. Pagpapalakas loob ko sa kanya. Tutulungan kita, nanay. Gagawin ko ang lahat upang maantala ang pagpirma sa pagbebenta ng lupa. Huling pangako ni Clarissa habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Ngunit kailangan mo nang umalis na yun din. Napakatampalasan ni Tito Hector, ipapapatay ka niya kapag nalaman niyang narito ka. Mabilis na tumayo si Clarissa at naglakad pabalik sa bodega upang hindi mapansin ni Jamil ang kanyang matagal na pagkawala. Sa aking pagmamadali na muling magtago sa madilim na bahagi ng plantasyon, hindi ko napansing nahulog ang lumang panyo ng kanyang ina malapit sa lapida ng libingan. Pagkalipas ng ilang sandali, narinig ko ang malakas na tunog ng makina ng sasakyan. Ang mga headlight ng pickup truck ni Jamil ay biglang sumilip sa madilim na bahagi ng libingan na naging sanhi na mabilis kong pagdapa sa pagitan ng matatalas na dahon ng pinya. "Clarissa, sino ang kasama mo rito?" Sigaw ni Jamil mula sa sasakyan. Huminto ang sasakyan at bumaba siya. Hawak ang isang flashlight. Itinapat niya ang liwanag sa lapida at biglang napansin ang panyong naiwan ko sa damuhan. Pinulot niya ito at nanlaki ang mga mata sa galit. "Anong ginagawa ng panyong ito rito? Narito ang matandang yan. Kasama mo si Brigida, Clarissa." Ang unggal ng makina ng pickup truck ni Jamil ay muling umalingaw-ungaw habang ang mga headlight nito ay nagsimulang lumingon at lumingon, lalong naging mabilis ang pag-ikot upang lundagin ang bawat hilera ng plantasyon ng pinya upang hanapin ako sa dilim. Isang matalim na guhit ng kidlat ang sumiklap sa kalangitan ng Davao, na dagliyang nagbigay liwanag sa aking seryosong mukha habang nakatitig ako sa mga kopya ng peking huling habili ni Tomas. Kasunod nito ang malakas na kulog na yumanig sa lumang bubong ng aking maliit na silid. Nagawa kong makatakas sa paghahanap ng sasakyan ni Jamil sa pamamagitan ng pagdapa at paggapang sa maputik at madilim na kanal ng patubig sa plantasyon. Sa ilalim ng takip ng gabi at malakas na ulan, maglakad ako pabalik sa aking paupahan gamit ang isang nakatagong ruta na aking binalangkas. Ligtas ako sa ngayon, ngunit alam kong mabilis na nauubos ang aking oras. Sa ilalim ng mahinang liwanag ng lampara, pinalaki ko ang larawan ng lagda ni Tomas sa aking cellphone. Ang larawan ng Bagong Testamento na lihim na ipinadala sa akin ni Clarissa bago kami magkita sa libingan. Ikinampara ko ito sa daan-daang orihinal na lagda ng aking asawa sa mga lumang resibo at dokumentong militar na maayos kong iningatan sa loob ng aking lumang kahon ng supply. Si Tomas ay naparalisa ang kanang bahagi ng katawan pagkatapos ng kanyang stroke. Sa loob ng 8 taon, sa ilalim ng aking matiyagang gabay, muli siyang natutong humawak ng panulat gamit ang kanyang kanang kamay. Ang bawat linya ng kanyang tunay na lagda ay palaging may bahagyang panginginig at mabigat ang diin sa dulo ng panulat dahil sa kawalan ng lakas ng kanyang mga kalamnan. Ngunit ang lagda sa Bagong Testamentong ito ay iba. Masyado itong makinis. At may isang bagay na pumukaw sa aking pansin bilang isang dating opisyal na sanay sa pagsusuri ng mga ulat. Ang direksyon ng tinta sa mga paikot na titik at ang dulo ng linya ay hila mula kanan patungong kaliwa. Ito ang natatanging katanghian at thoykwen ng isang taong kaliwete kapag sumusulat. Si Tomas ay buong buhay na gumamit ng kanang kamay, maging noong siya ay naging paralitiko.
Hindi niya kailanman magagawa ang ganitong uri ng hagod ng panulat. Sino ang kaliwete sa aming pamilya? Walang iba kundi si Ate Hector. Naalala ko ang aming kabataan at ang mga taon namin sa militar. Si Hector ay kaliwete, ngunit dahil sa mahigpit na kultura ng hukbo noon, sinasanay niya ang kanyang sarili na sumulat gamit ang kanang kamay sa harap ng publiko upang mapanatili ang isang perpektong imahe. Ngunit kapag siya ay nagmamadali o nagsusulat ng pribado, ang kanyang natural na hagod ng kaliwang kamay ay palaging lumiletaw. Inilagay ko ang aking palat sa aking dibdib kung saan naroon ang isang maliit na peklat mula sa isang lumang operasyon sa militar. Hector! Bulong ko sa aking sarili ng may halong pait. Kahit kailan ay hindi mo talaga nabago ang iyong ugali. Ginamit mo pa rin ang iyong kaliwang kamay upang itago ang iyong mga maruming laro sa batas. Isang malaking tanong ang biglang pumasok sa aking isip. Kung pumanaw na si Tomas sa gabi ng aming pagdiriwang, bakit kailangan pa ni na Hector at Jamil na magmadaling gumawa ng bagong testamento at pasipikahin ang kanyang lagda? Ang unang habilin ni Tomas na binasa ng aming abogado kaninang umaga ay sapat na upang ilipat ang ari-arian sa akin. Kung patay na si Tomas, ang tanging kailangan lang nilang gawin ay patunayan na ako ang pumatay sa kanya upang mawalan ako ng karapatang magmana. At ang ari-arian ay otomatikong mapupunta sa mga anak. Maliban na lamang kung ang unang testamento ay wala sa kanilang kamay. At maliban na lamang kung alam nilang hindi pa talaga patay si Tomas. Napatayo ako sa aking silya habang mabilis na tumitibok ang aking puso. Ang aking mga hinala ay unti-unting nabubuo bilang isang lohikal na konklusyon. Ang pagkamatay ni Tomas sa gabing yon ay maaaring isang palabas na kanyang inihanda upang takasan ang tangkang paglaso ni na Jamil. Ngunit nagkamali si Tomas sa kalkulasyon. Nalaman ni Hector ang kanyang plano at hinarang siya sa kanyang pagtakas. Kaya naman kailangan nilang palsipikahin ang bagong testamento upang makuha ang plantasyon bago pa man malaman ng publiko na si Tomas ay nawawala at hindi patay. Kung gayon, buhay pa si Tomas, bulong ko, at ang pag-asang ito ay nagbigay ng bagong lakas sa aking matandang katawan. Kailangan kong hanapin kung saan siya itinago ni Hector at alam kong ang tanging kasagutan ay nasa loob ng aking lumang kahon ng supply ng militar. Ang kahon na palaging pinapahalagahan ni Tomas at pilit na inagaw ni Jamil sa akin sa gabi ng kanyang pagpanaw. Kinuha ko ang aking lumang kutsilyong militar mula sa bulsa ng aking jacket. Itinapat ko ang matalim na dulo nito sa ilalim ng kahon ng supply sa pagitan ng mga dugtungan ng lumang kahoy na tila may kakaibang kapal. Isang mahabang tunog ng nababasag at umaangat na kahoy ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid habang unti-unting bumubukas ang isang nakatagong bahagi sa ilalim ng aking lumang kahon. Isang mahina at basag na huni ng static mula sa lumang digital voice recorder ang unang bumasag sa matinding katahimikan ng aking maliit na silid. Dahan-dahan kong angat ang piraso ng kahoy sa ilalim ng aking lumang kahon ng supply ng militar na aking pinutol gamit ang aking kutsilyo. Doon, sa isang nakatagong espasyo na maayos na binalot ng lumang berdeng tela, nakalagay ang dalawang bagay. Isang digital voice recorder na karaniwang ginagamit sa aming kampo noon at isang antigong kompas na gawa sa tanso na may maliit na pulang ilaw na patuloy na kumikislap sa gilid dito. Pinindot ko ang maliit na itim na butones sa gilid ng recorder. Pagkatapos na ilang sandali ng static, narinig ko ang pamilyar na boses ng aking asawa. Mabagal, hinihinal, at may bahagyang panginginig dahil sa epekto ng kanyang stroke, ngunit puno ng matinding pag-aalala at pagmamahal. Brigida, aking asawa. Bulong ni Tomas sa record. Kung naririnig mo ang boses kong ito, nangangahulugang hindi naging maayos ang aking plano. Patawarin mo ako, aking mahal. Napahawak ako sa aking dibdib habang nakikinig. Ang bawat salita niya ay tila isang haplos mula sa nakaraan. Nang muli ako makapagsalita pagkatapos ng maraming taong pagiging paralitiko,
Nalaman ko mula sa isang tapat na katulong sa bahay na sina Jamil at Hector ay dahan-dahang nilalason ng aking tubig gamit ang labis na dosis ng potassium. Alam kong kung mananatili ako sa ating bahay, papatayin nila ako bago ko pa mabago ang aking testamento sa harap ng korte. Kaya naman, nakipagtulungan ako kay Dr. Cruz, ang aking matalik na kaibigang pathologist noong kami ay nasa serbisyo pa sa hukbo. Nagkasundo kami na magpakita ng yuwad na pagkamatay ko. Huminga si Tomas ng malalim sa record bago magpatuloy at narinig ko ang pang-inginig ng kanyang boses. Ginamit namin ang isang walang pangalang bangkay mula sa morgue upang ilatag sa saradong kabaong para sa aking burol. Ginawa ko ito upang maakit ko si Hector na ilabas ang kanyang wad na testamento at doon ay mahuli ko sila sa akto kasama ang pulisya kapag lumitaw ako bilang buhay. Ngunit hindi ko ito sinabi sa iyo, Brigida, dahil alam kong labis kang tapat at matatag. Kung nalaman mo ang panganib na aking kakaharapin, hindi ka aalis sa aking tabi at ilalagay ka lamang nito sa matinding panganib mula sa kamay ni Hector. Mas pinili kong maging masama sa iyong paningin pansamantala upang maprotektahan ka. Napakagat ako sa aking labi upang pigilin ang aking hikbi. Ang aking mga luha na hindi ko inilabas kahit nung pinalayas at ipinahiya ako ni Jamil sa harap ng mga kapitbahay at pamilya Alonzo, ay dahan-dahang pumatak sa ibabaw ng salamin ng kompas. Naramdaman ko ang matinding pait at sakit sa aking puso. Sa loob ng walang taon, ako ang naging kalasag, naging kamay at naging paa ni Tomas sa kanyang sakit. Ngunit sa huling laban na ito ng kanyang buhay, pinili niyang maging bayani ng mag-isa at iwan ako sa gitna ng matinding kahihiyan at hiya. Ngunit ang aking pag-iyak ay biglang natigil na magpatuloy ang tape recorder. Ang mahinahong boses ni Tomas ay biglang naputol ng isang malakas na tunog ng mabilis na preno ng sasakyan, ang pagbasag ng salamin, isang malakas na putok ng baril at ang huling sigaw ni Tomas bago tuluyang mamatay ang signal. "Hector! Bitawan mo ako! Paano mo nalaman?" Static na lamang ang natira pagkatapos niyon. Nanginginig ang aking buong katawan. Tama ang aking hinala. Nalaman ni Hector ang plano ng pagtakas ni Tomas at hinarang niya ang sasakyan na nagdadala sa aking asawa patungo sa ligtas na lugar. Si Tomas ay hindi patay, ngunit siya ay kasalukuyang nasa kamay ng aking malupit na kapatid sa ama. Tiningnan ko ang antigong kumpas na gawa sa tanso. Ang pulang ilaw nito ay hindi basta disenyo. Ito ay isang military-grade GPS transmitter na patuloy na nagpapadala ng signal ng lokasyon ni Tomas bago siya tuluyang mawala sa radar. Ang karayong ng kompas ay patuloy na nakaturo sa timog silangan ng plantasyon ng pinya, malapit sa gilid ng dapit bundok kung saan nakatayo ang isang lumang bodega ng chemical at pataba na matagal ng abandonado. Pinunasan ko ang aking mga luha gamit ang aking kupas na jacket. Nawala ang aking panghihina, pinalitan ng matigas at malamig na determinasyon ng isang retiradong opisyal ng logistika ng militar. Alam ko na ngayon ang aking target. Alam ko kung saan nakatago si Tomas at alam ko kung paano siya ililigtas. Ngunit bago ko pa man mabitbit ang aking lumang kutsil, upang maghanda sa pagtakas, bumasag sa katahimikan ng gabi ang matimis na tunog ng sirena ng sasakyan ng barangay na huminto mismo sa tapat ng aking paupahan. "Ginang Brigida Alonzo! Lumabas ka ng dahan-dahan!" Sigaw ng isang opisyal ng barangay gamit ang megaphone mula sa labas. "Mayroon kaming warrant of arrest at emergency court order mula kay Ate Hector para sa iyong pansamantalang pagpigil at pagsusuri sa mental na ospital. Huwag ka nang sumubok na tumakas." Ang umiikot na pula at asul na ilaw ng sasakyan ng pulisya ay sumilip sa aking bintana na lumika ng mahahaba at nakakatakot na anino sa loob ng aking maliit na silid. Isang malakas na hampas ng kahoy na maso sa ibabaw ng lamesa ng kapitan ng barangay ang bumasag sa maingay at magulong bulungan ng mga tao sa loob ng opisina. "Tumahimik ang lahat!"
utos ng kapitan, habang nakatingin sa akin at kay Ate Hector na nakatayo sa aking harapan na may hawak na makapal na folder ng mga medical na dokumento. Ang bulwagan ay pulo ng mga kapitbahay mula sa Davao at mga kamag-anak ng pamilya Alonzo na nagnanais makakita ng iskandalo. Dinala ako rito ng mga opisyal ng barangay mula sa aking silid sa ilalim ng paratang na ako ay nagtatago mula sa batas at kasalukuyang may malubhang karamdaman sa isip. Humakbang pasulong si Hector. Inayos niya ang kanyang Amerikana at hinarap ang kapitan ng barangay na may kasamang malungkot ngunit mapanlinlang na ekspresyon sa mukha. "Kapitan, mga kasama," panimula ni Hector, pilit na pinatutunog na galing sa puso ang kanyang boses. "Masakit para sa aming pamilya na makita ang aking kapatid sa ama na si Brigida sa ganitong kalagayan. Ngunit pagkatapos ng biglaang pagpanaw ng kanyang asawa na si Tomas, tuluyan nang nawala ang katinuan ng kanyang isip. Siya ay may malubhang senile dementia at matinding paranoia na naging sanhi upang mag-ilusyon siyang pinatay si Tomas. Para sa kanyang sariling kaligtasan, kailangan nating lagdaan ang emergency order na ito upang pansamantala siyang mailagay sa isang mental na ospital sa lungsod." Tumingin si Jamil sa akin mula sa likod ni Hector na may kasamang mapang-uyam na ngiti. Akala nila ay tapos na ang laban. Akala nila ay tuluyan na nilang maikukulong ang isang matandang babae upang makuha ang malawak na plantasyon ng pinya. Dahan-dahan akong tumayo mula sa aking silya. Inayos ko ang aking likod upang ipakita ang tindig at disiplina ng isang retiradong opisyal ng logistika ng militar. Walang bakas ng takot o pagkalito sa aking mga mata. "Kapitan, mga opisyal ng barangay, tumingin kayo sa dokumentong ito," mariin kong sabi habang inilalagay ang pinalaking larawan ng bagong testamento ni Tomas sa ibabaw ng lamesa. Ito ang sinasabi nilang bagong habilin ng aking asawa, na nilagdaan daw niya bago siya mamatay. Ngunit nais kong suriin ninyo ang direksyon ng tinta sa bawat paikot na titik at dulo ng linya ng lagda. Ikinabit ko ang aking mga mata kay Hector na biglang napatigil sa kanyang pagkilos. "Ang lagdang ito ay isinulat ng isang taong kaliwete." Pagpapatuloy ko sa harap ng naguguluhang mga opisyal. Si Tomas ay buong buhay na gumamit ng kanang kamay, maging nung siya ay naging paralitiko. Ang tanging kaliwete sa aming pamilya na sanay sa pagsusulat ng mga legal na dokumento at may motibo upang kunin ang ari-arian ay walang iba kundi si Ate Hector. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa loob ng opisina. Ang ilan sa mga kamag-anak ng pamilya Alonzo ay nagsimulang magtinginan na may halong pagdududa. "Napakasinungaling mo, Brigida!" Galit na sigaw ni Hector habang nanginginig ang kanyang kaliwang kamay na pilit niyang itinago sa likod ng kanyang Amerikana. "Si Tomas ay patay na. At kahit kailan ay hindi na siya makakapunta rito upang patunayan o ikaila ang lagdang yan." "Bakit, Hector?" Tanong ko nang may malamig at matatag na ngiti. "Paano mo nasisiguro na hindi na kailanman makakarating si Tomas dito upang ipagtanggol ang kanyang sarili? O baka dahil alam mo kung nasaan siya kasalukuyang nakakulong?" Bago pa man makasagot si Hector, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pumasok si Clarissa na may hawak na makapal na folder ng mga ulat sa pananalapi at buwis ng kumpanya. Diretso siyang naglakad patungo sa gitna ng bulwagan at tumayo sa aking tabi. "Hindi baliw si Nanay Brigida!" sigaw ni Clarissa sa harap ng lahat habang itinuturo ang kanyang Tito Hector. Si Tito Hector ang gumawa ng lahat ng ito. Siya ang nag-utos kay Jamil na lasonin si Papa gamit ang maling dosis ng gamot at siya ang nagpalsipika sa lagda sa bagong testamento upang makuha ang aming plantasyon at ibenta ito sa kumpanya ng minahan. Inihagis ni Clarissa ang mga dokumento ng buwis sa lamesa ng kapitan ng barangay. Ito ang mga dokumento ng pagbabanta at pang-inikil na ginamit ni Tito Hector laban sa amin. Ginamit niya ang aming utang na loob upang busalan ng aming konsensya. Nalaglag ang panga ni Hector habang ang kanyang mukha ay tuluyang nawalan ng kulay. Si Jamil naman ay nagsimulang umatras patungo sa pinto, ngunit mabilis siyang hinarangan ng ilang opisyal ng barangay. "Tatahimik ka, Clarissa!"
Galit na sigaw ni Hector habang lumalaki ang ugat sa kanyang leeg. Huwag mong kalilimutan kung sino ang nagpaaral sa iyo. Kung papanig ka sa matandang yan, isasama kita sa pagbagsak ni Jamil. Sa gitna ng lumalaking gulo at pagtatalo sa loob ng opisina, mabilis na hinawakan ni Clarissa ang aking kamay. Tumakbo tayo, nanay! Bulong niya sa aking tainga. Hinatid ako ni Clarissa patungo sa pinto sa likod ng opisina ng barangay kung saan may naghihintay na isang lumang jeepney na umaandar na ang makina. Bago pa man makasunod ang mga tauhan ni Hector, isinakay niya ako sa loob. Piniga ni Clarissa ang aking kamay ng buong lakas at nakita ko ang mga luha ng pagsisisi na dahan-dahang pumatak sa kanyang mga pisingi. Patawarin mo ako, nanay, dahil laging huli ang aking paggising at pagtatanggol sa iyo. Bulong niya na may matinding emosyon bago tapikin ang gilid ng jeepney upang hudyatan ang driver na umalis. Nanay, makinig ka! Mabilis na sabi ni Clarissa habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan. Dinala ni na Jamil at Hector si Papa sa abandonadong bodega ng chemical at pataba sa gilid ng dapit bundok. Nais ni Jamil na piliting palagdaan kay Papa ang orihinal na kasunduan sa pagbebenta ng lupa doon mismo ngayong gabi, bago tuluyang dumating ang malakas na bagyo upang burahin ang lahat ng kanilang bakas. Isang malakas na kulog ang muling umugong sa kalangitan ng Davao na nagbabadya ng pagdating ng isang napakalakas na baw na malapit ng dagsain ng buong lalawigan. Tumingin ako sa labas ng bintana ng jeepney habang hawak ko ang kompas na gawa sa tanso sa loob ng aking bulsa na patuloy na kumikislap patungo sa direksyon ng bundok. Humahagupit ang malakas na hangin ng bagyo sa pagitan ng mga makikitid na siwang ng lumang kubo ng mga bantay na nagpapakalampag sa kalawangin nitong bubong na yero. Kasama ko si Clarissa sa loob. Pagkatapos ang gulo sa barangay, hindi siya nag-atubiling sumama sa akin sa jeepney upang tuluyang talikuran ang kanyang tito Hector at Kuya Jamil. Ang aming pansamantalang kubo ay nakatago sa gitna ng malawak at madilim na plantasyon ng pinya. Basang-basa kami ng ulan at nanginginig sa lamig, ngunit walang oras para magpahina. Inilabas ko mula sa aking lumang kahon ng supply ang isang kupas at punit-punit na mapa ng plantasyon. Ang mapang ito ay mula pa sa panahon ng aking serbisyo sa militar, nung gamitin ng hukbo ang lupang ito bilang isang estratehikong base para sa logistika ng mga sundalo sa Davao. Ginamit ko ang ilang maliliit na bato at tuyong dahon upang ilarawan sa ibabaw ng mapa ang posibleng posisyon ng mga gwardiya ni Hector sa paligid ng abandonadong bodega ng chemical. May isang lihim na ham o daan ng tubig dito, sabi ko kay Clarissa habang itinuturo ko ang lumang guhit sa mapa. Ito ay isang lumang ham ng militar na ginamit noong panahon ng digmaan upang mag-imbak ng mga supply at pataba nang hindi napapansin mula sa itaas. Natatakpan na ito ng mga ligaw na damo at dumi sa loob ng 30 taon. Ngunit alam ko kung paano ito bubuksan dahil ako ang nagplano ng lokasyon nito noon. Ito ang ating magiging daan upang makapasok ng walang nakakapansin. Biglang kumislap ng mabilis ang pulang ilaw sa aking tanging kompas na tanso na nakalagay sa ibabaw ng lamesa. Ang pulang ilaw ng GPS ay nagsimulang magbago ng bilis, na nagpapakitang ang signal ni Tomas ay unti-unti nang humihina at tila inililipat sa mas malalim na bahagi ng bodega. Ibig sabihin, sinisimula na ni Hector ang huling hakbang ng kanyang plano. Bulong ko na may kasamang matinding kaba. Nais nilang pilitin si Tomas na pirmahan ang orihinal na kasunduan sa pagbebenta ng lupa na yon ding gabi bago tuluyang tumama ang pinakamalakas na bahagi ng bagyo sa Davao upang burahin ang lahat ng kanilang bakas sa pamamagitan ng isang aksidente. Hindi tayo maaring pumasok doon na walang dalang proteksyon, sabi ko, Clarissa. Sinalansan ko ang ilang lumang pataba na may asupre na natira sa loob ng kubo at hinaluan ito ng basang dayami upang gumawa ng pansamantalang pampawsok na maaaring makalika ng makapal na hoy o usok kung sakaling kailanganin naming gumawa ng diversyon.
Inihanda ko rin ang aking lumang huyong militar na may nakatagong maliit na recorder sa loob upang maisulat ang anumang pag-uusap ni na Hector. Inabot ko kay Clarissa ang isang lumang lubid ng militar. Gamit ang aking nangangatog at kulubot na mga daliri, dahan-dahan kong ipinakita sa kanya kung paano magtali ng isang matatag na buhol ng kaligtasan na hindi basta-basta makakalag kahit sa ilalim ng matinding hatak. Huminga ka ng malalim, anak? Sabi ko sa kanya habang hinahawakan ko ang kanyang nanginginig na kamay upang bigyan siya ng lakas. Bilang isang sundalo, natutunan ko na ang takot ay natural sa harap ng labanan. Ngunit ang disiplina at lohikal na pag-iisip ang tanging naglistas sa atin sa kamatayan. Tumingin sa akin si Clarissa nang may matinding tiwala at respeto sa kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko na tinanggap niya ako hindi lamang bilang isang madrasta, kundi bilang isang tunay na ina na handang magsakripisyo para sa kanila. Handa na ako, nanay. Matatag niyang sagot habang pinupunasan ng kanyang basang muka. Ang aming plano ay nakalatag na ng maayos. Kinuha ko ang aking lumang kompas at kutsilyo at dahan-dahan naming binuksan ang pinto ng kubo upang maglakad patungo sa madilim na hilera ng plantasyon sa gitna ng lumalakas na ulan. Ngunit bago pa man kami makahakbang palabas, bumasag sa hagupit ng hangin ang matatalas na tunog ng mabibigat na buta sa basang lupa at ang pag-ikot ng liwanag ng mga flashlight na gumuguhit sa labas ng kubo. May tao sa loob ng kubo ng mga bantay! Hanapin ninyo roon ngayon din! Sigaw ng isang lalaki mula sa dilim habang ang liwanag ng kanyang flashlight ay tumama ng diretso sa aming direksyon. Isang tunog ng tumitalsik na putik sa ilalim ng mabigat na bota ni Jamil ang narinig ko. Wala pang 2 metro ang layo mula sa aming tinataguan sa gilid ng kanal ng patubig. Nang tumama ang matatalas na liwanag ng flashlight sa pinto ng kubo ng mga bantay, mabilis kaming lumusot ni Clarissa sa maliit na bintana sa likod at dapa sa loob ng maputik na kanal. Puno ng putik ang aking muka at damit. Ngunit pilit kong pinigilan ang aking paghinga habang si Jamil at ang kanyang gwardiya ay pumasok sa loob ng kubo upang maghanap. Wala sila rito! Ngunit pasa pa ang sahig! Sigurado malapit lang sila! Sigaw ni Jamil mula sa loob ng kubo. Hindi ko na hinintay na makalabas sila. Gamit ang mahirap ngunit mabisang gapang militar sa maputik na kanal, dahan-dahan kong hinila si Clarissa papalayo. Nang maramdaman kong papalabas na sila ng kubo, kumuha ako ng isang hinog na pinya sa lupa at buong lakas na inihagis ito sa direksyon ng matataas na damuhan sa tapat. Isang malakas na kaluskos ang nalika nito. Doon! Tumakbo sila roon! Sigaw ng gwardiya ni Jamil at mabilis silang tumakbo patungo sa direksyon ng tunog. Ang diversyong iyon ang nagbigay sa amin ng pagkakataon upang mabilis na tumakbo patungo sa gilid ng dapit bundok kung saan nakatago ang lihim na pasukan ng HAM o lumang daan ng militar. Nang marating namin ang lokasyon, nakita kong ang pasukan ay tuluyan ng hinarangan ng isang malaking bato at napapaligiran ng matatalas na dahon ng ligaw na pinya at makakapal na baging. Tinulungan ko si Clarissa na gumawa ng isang pansa, mantalang pingga gamit ang isang matigas na sanga ng tuyong kahoy. Dahan-dahan nang walang milikang ingay na isulong namin ang bato upang mabuksan ang makipot at madilim na pasukan. Gumapang kami sa loob ng daanan na puno ng amoy ng basang lupa, amag at mga rampa ng ugat ng pinya na bumabagtas sa kisame. Ang bawat hakbang sa loob ay tila paglalakad sa isang libingan ng nakaraan. Sa mga pader na bato, nakita ko pa ang ilang mabuhay na marka ng militar na ako mismo ang gumuhit noong panahon ng aking kabataan sa serbisyo. Nang maramdaman kong nanginginig si Clarissa dahil sa takot sa matinding dilim at sa tunog ng mga daga sa loob ng HAM, maigpit kong hinawakan ang kanyang manginginig na kamay. Clarissa, sa loob ng militar, ang bilim ay hindi kaaway. Ito ang ating pinakamahusay na kalasag upang protektahan tayo mula sa paningin ng kalaban. Bulong ko sa kanya nang may mahinahong awtoridad ng isang opisyal. Huminga ka ng malalim at sundan mo ang aking bawat hakbang.
Ngunit ang aming pag-usad ay biglang napatigil nang makita naming ang pangunahing daanan ng ham patungo sa gitna ng bodega ay tuluyan ng gumuho dahil sa mga ugat ng puno na sumira sa kisame nito. Isang malaking bunto ng lupa at bato ang humarang sa aming tanging daan. Nanay, sarado na ang daan. Naiiyak na bulong ni Clarissa. Paano na tayo makakarating kay Papa? Hindi ako sumuko. Inilabas ko ang aking kumpas na tanso at tiningnan ang direksyon ng presyon ng hangin. Naramdaman ko ang isang napakahinang ihip ng hangin mula sa isang makipot na lilikha o sanga ng ham sa aming kanang bahagi. May daanan pa rito, bulong ko sa kanya. Ito ang dating silid ng bentilasyon o filter ng bodega. Maliit ito, ngunit sapat para sa atin upang makalusot. Gumapang kami sa mas makipot na bahagi ng ham. Pilit na iniinda ang matatalas na bato na sumusugat sa aking mga tuhod at siko. Pagkatapos ng ilang minutong paghihirap, narating namin ang isang kalawanging pintong bakal sa sahig na siyang tanging harang patungo sa loob ng bodega ng chemical. Dahan-dahan kong inilapit ang aking mata sa siwang ng pintong bakal upang sumilip sa loob ng malawak at madilim na bodega. Napatigil ang aking paghinga sa aking nakita. Si Tomas ay nakatali ng mahigpit sa kanyang wheelchair sa gitna ng bodega. Ang kanyang muka ay puno ng pasa at sugat. Sa kanyang palit ay nagtataas ang sako ng patabang nitrato at si Hector ay nakatayo sa kanyang harap, hawak ang isang maliit na detonator sa kanyang kaliwang kamay. Ang mababang ugong ng lumang kwat ng bentilasyon ng bodega ay dahan-dahang bumabagal sa gilid na lumilikha ng isang nakakatakot na huni sa madilim na bodega habang si Hector ay nagsimulang magsalita ng may kasamang malupit na ngiti. Isang malakas na lagabog ng bakal at gulong ang yumanig sa malamig na sementadong sahig ng bodega nang sipain ni Hector ang wheelchair ni Tomas na naging sanhi ng pagtumba ng aking asawa sa sahig. Pirmahan mo ito, Tomas. Kung hindi mo ito pipirmahan na yon, sisiguraduhin kong magiging totoo ang iyong burol ngayong gabi. Galit na sigaw ni Hector habang pinupunasan ang laway sa kanyang mukha na iniluwa ni Tomas. Nanininig ang katawan ni Tomas sa sahig. Ang kanyang kanang bahagi ay paralitiko pa rin. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matatag at puno ng paglaban habang pilit niyang tinititigan si Hector. Mula sa likod ng malalaking drum ng chemical, dahan-dahan akong lumabas patungo sa gitna ng bodega. Sa aking dibdib ay nakadikit ang aking lumang huyong militar. Isang badge na naglalaman ng maliit na digital voice recorder na tahimik ngunit patuloy na gumagana upang isulat ang bawat salitang bibig kasin sa loob ng silid na ito. Sumulyap ako sa likod upang hudyatan si Clarissa na manatili sa labas ng pintong bakal upang magsilbing aking taga-subaybay at tumawag ng tulong. Nang mapansin ni Hector ang aking mga yapag, mabilis siyang lumingon at nanlaki ang mga mata bago biglang humalahak ng malakas. Tingnan mo nga naman kung sino ang naglakas loob na pumasok sa aking teritoryo. Tawa ni Hector habang iwinawagayway ang detonator sa kanyang kaliwang kamay. Ang aking magiting na kapatid sa ama, si Brigida. Pumasok ka ba rito upang sumama sa kamatayan ng iyong asawa? Napakadali mo talagang mahulog sa aking patibong. Napatingin si Tomas sa akin mula sa sahig. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha ng pagsisisi at matinding pag-aalala. Brigida, tumakbo ka na! Huwag mo na akong isipin! Mahina niyang bulong sa pagitan ng kanyang nangangatog na mga labi. Ngunit, numiti lamang ako sa kanya, isang mainit, mapagmalaki at kalmadong ngiti ng isang asawa na handang lumaban hanggang sa huli upang protektahan ang kanyang danggal at pamilya. Hector, hindi ako natatakot sa iyo, malamig kong sabi habang humahakbang paunti patungo sa kanya. Bakit mo ginagawa ito? Dahil ba sa galit mo sa akin ang isumbong ko ang iyong pagnanakaw ng supply sa militar 20 taon na ang nakararaan? O dahil ba sa kasakiman mong makuha ang plantasyong ito upang ibenta sa kumpanya ng minahan? Humalahak muli si Hector. Ang kanyang mukha ay tuluyang nawalan ng katinuan dahil sa matinding kasakiman.
Brigida! 20 taon kong hinintay ang pagkakataong ito. Sigaw niya habang itinuturo ang mga sako ng patabang nitrato sa paligid. Simira mo ang aking magandang karera sa militar. Kaya ngayon, kukunin ko ang lahat ng mayroon ka. Ang plantasyong ito ay ibebenta ko sa halagang milyon-milyong piso. At para sa inyo ni Tomas, mamamatay kayo sa isang malakas na pagsabog dito sa bodega. Palalabasin kong ito ay isang aksidente sa industri, adulot ng bagyo at sirasirang kuryente. Walang makakaalam ng katotohanan. Pilit kong pinanatili ang aking kalmado, bagamat ang aking dugo ay kumukulo sa galit. Bawat salita ng kanyang pag-amin ay malinaw na nai-record sa aking huyo. Mayroon na akong sapat na ebidensya upang tuluyan siyang pabagsakin sa batas. Ngunit bago ko pa man magawa ang susunod kong hakbang, biglang bumukas ang pintong bakal sa gilid at pumasok si Jamil, na basang-basa ng ulan at humihingal sa takot. Tito Hector! Ang mga pulis at mga tauhan ng barangay ay papalapit na rito sa dapit bundok. Takot na sigaw ni Jamil habang nanginginig ang kanyang buong katawan. Kailangan na natin umalis ngayon din. Nawala ng katinuan ng mukha ni Hector. Lumingon siya kay Jamil nang may malamig na tingin bago dahan-dahang iangat ang kanyang baril at ituro ito sa dibdib ni Jamil. Walang aalis! Sigaw ni Hector. Kasama ka rin sa pagsabog na ito, Jamil. Ikaw ang magiging mukha ng trahedyang ito. Ang anak na nagpakamatay kasama ang kanyang ama dahil sa labis na utang sa kasino. Ikaw ang gagamitin kong dahilan upang isara ang kasong ito. Nanlaki ang mga mata ni Jamil sa matinding takot at kawalan ng paniniwala. Ang kanyang utang na loob at pagsunod sa kanyang malupit na tito ay nagdala sa kanya sa sarili niyang kamatayan. Mabilis na pinindot ni Hector ang maliit na pulang butones sa detonator. Isang mabilis na huni ng kable at timer ang nagsimulang tumunog para sa 3 minutong countdown ng pagsabog. Mamatay kayong lahat dito! Sigaw ni Hector bago mabilis na tumakbo patungo sa pintong bakal sa likod ng bodega at ikinandado ito mula sa labas gamit ang isang malaking kadena. Mula sa mga sako ng patabang nitrato na konektado sa mga kable ng kuryente, nagsimulang umusbong ang makapal at maitim na usok. Ang chemical na usok ay dahan-dahang bumabalot sa buong bodega na nagpahirap sa aming paghinga at nagpabilis sa aming nalalabing oras. Isang malakas na hampas ng bakal na bareta ang bumasag sa makapal na tubo ng tubig sa itaas ng bodega na lumika ng isang malakas na tilamsik ng tubig na mistulang ulan sa loob ng mausok na silid. Hindi ako nagpatangay sa matinding takot o sa dumaraming makapal at maitim na usok mula sa nasusunog na patabang nitrato. Bilang isang retiradang opisyal ng logistika ng militar, alam ko ang pisika at kimika sa likod ng mga pagsabog. Ang pagsabog ng alikabok ng chemical o chemical dust explosion ay nangyayari lamang kapag ang tuyong hangin ay napuno ng lumulutang na pulbos ng pataba sa ilalim ng mataas na temperatura. Sa pamamagitan ng pagbasag ko sa pangunahing tubo ng tubig gamit ang aking natitirang lakas, nilikha ko ang isang matinding hamog ng tubig na mabilis na nagpabasa sa hangin at sa mga sako ng nitrato. Ang banta ng mabilis na pagsabog ng buong bodega ay tuluyan kong napigilan. Nanay! Narito ako! Sigaw ni Clarissa mula sa silid ng bentilasyon sa ilalim ng pintang bakal sa sahig. Mabilis siyang umakyat kasama ang 2 tapat na manggagawa ng plantasyon na kanyang tinawag. Sa tulon nila, dahan-dahan nilang binuhat si Tomas mula sa sahig patungo sa kanyang wheelchair. Si Jamil naman ay nakadapa sa sahig, umiiyak at naminginig sa takot habang nakatitig sa timer ng detonator na patuloy na bumibilang ng huling 30 segundo. Bagamat wala ng sapat na init at tuyong hangin upang lumikha ng malaking pagsabog. Clarissa, dalhin mo si Papa sa loob ng lihim na tunnel ng militar na yun din. Utos ko sa kanya habang hinahawakan ng aking sumasakit na balikat dahil sa paghampas sa tubo ng tubig. Iligtas ninyo si Tomas. Paano ka, nanay?
Tanong ni Clarissa na may halong takot habang itinutulak ang wheelchair ng kanyang ama patungo sa pinto ng tunnel. May kailangan pa akong tapusin. Malamig kong sagot. Alam ko na ang kalyeng kinalalagyan ng likod ng bodega ay may isang makipot na daanan na direktang patungo sa dalampasigan ng ilog sa gilid ng dapit bundok. Ang ruta kung saan nakaparada ang sasakyan ng pagtakas ni Hector. Ngunit dahil ako ang nagdisenyo ng mapa ng logistika ng planta, siyong ito 3 dekada na ang nakararaan, alam ko na ang lihim na lagusan ng militar ay may isang direktang daanan na mas maikli at lalabas mismo sa tapat ng kanyang sasakyan. Tumakbo ako sa loob ng madilim at maputik na tunel. Iniinda ang matinding sakit sa aking mga tuhod sa edad na 67. Ang tanging nagpapanatili sa aking paghakbang ay ang malamig na galit at ang determinasyong tapusin ang kasamaang ito. Nang lumabas ako mula sa madilim na lagusan sa gilid ng dapit bundok, sinalubong ako ng malakas na ihip ng hangin at hampas ng ulan ng bagyo. Nakita ko si Hector na nagmamadaling tumatakbo patungo sa kanyang nakaparadang SUV sa gilid ng putikang daan, hawak ang kanyang bag ng mga dokumento ng kumpanya. "Hector!" Sigaw ko sa gitna ng ugong ng bagyo. Nagulat si Hector at mabilis na lumingon. Nang makita niya akong nakatayo sa kanyang harap na basang-basa ng ulan at putik ngunit may matatag na tindig, ang kanyang mukha ay napalitan ng matinding galit. "Ikaw na naman, Brigida!" Sigaw niya habang binubuksan ang kanyang pinto ng sasakyan. "Hindi mo talaga alam kung kailan ka dapat sumuko." Mabilis siyang sumugod sa akin upang ako ay itulak o saktan gamit ang kanyang kaliwang kamay. Ngunit dahil alam kong siya ay kaliwete at may ugaling sumugod ng mabilis, iniwasan ko ang kanyang unang hampas sa pamamagitan ng pag-atras ng isang hakbang, isang depensang militar na nakatanim na sa aking katawan. Gamit ang isang matigas na sanga ng kahoy ng pinya na aking pinulot sa daan, buong lakas kong inihampas ito sa kanyang kaliwang tuhod. Isang tunog ng nababali na kahoy at ang hiyaw ng matinding sakit ni Hector ang umalingaw-ngaw sa gabi. Napaluhod siya sa putikan, hawak-hawak ang kanyang tuhod na hindi na kayang buhatin ng kanyang katawan. Ang kanyang bag na mga dokumento ay nahulog at nabuksan sa maputik na daan. Ang mga papel ay mabilis na nabasa at nasira ng ulan ng Davao. Sa sandaling yon, ang mga headlight ng 3 sasakyan ng barangay at pulisya ay sumulpot mula sa gilid ng daan na nagbigay ng maliwanag na liwanag sa aming kinalalagyan. Lumabas si Clarissa mula sa unang sasakyan kasama ang cops ng barangay. "Ate Hector, sumuko ka na!" Sigaw ng kapitan ng pulisya habang itinuturo ang kanilang mga baril kay Hector na kasalukuyang nakahandusay sa putikan. Dahan-dahan kong inilabas ang aking lumang huyo ng militar mula sa aking bulsa at inabot ito sa kapitan ng pulisya. "Kapitan, narito ang buong record ng pag-amin ni Hector tungkol sa falsifikasyon ng testamento, ang pagtatangkang paglason kay Tomas Alonso at ang planong pagsabog ng bodega." Mahinahon kong sabi habang pinupunasan ng ulan sa aking mukha. Nanginig ang mga labi ni Hector habang pinapakinggan ang kanyang sariling boses na naglalarawan ng kanyang kasamaan mula sa recorder. Tuluyan ng gumuho ang kanyang mundo. Ang lahat ng kanyang koneksyon sa batas at kapangyarihan ay hindi na makakapagsalba sa kanya mula sa matibay na ebidensyang ito. Binalikan ko si Tomas na kasalukuyang inaalagaan ng mga medik sa loob ng ambulansya sa gilid ng daan. Si Jamil naman ay nakasquat sa tabi, nakapusa sa mga kamay habang umiiyak sa takot sa kanyang haharaping parusa. Nang makita ko ni Jamil, mabilis siyang lumuhod sa aking tapat sa gitna ng basang lupa ng plantasyon. "Nanay, patawarin mo ako. Si Tito Hector ang pumilit sa akin. Nanay, pakiusap, bawiin mo ang paratang." Pagmamakaawa ni Jamil habang sinusubok ang hawakan ng aking mga paa. Ngunit malamig ko lamang siyang tiningnan at dahan-dahang iniatras ang aking mga paa mula sa kanyang maruruming kamay. "Jamil, ang utang sa kasino ay may kabayaran. Ngunit ang pagtatangkang pumatay sa sarili mong ama ay may mas matinding parusa sa batas ng tao at ng Diyos." Sagot ko ng may malamig na determinasyon.
Harapin mo ang iyong ginawa. Nilapitan ko si Tomas na nakaupo sa loob ng ambulansya. Nang makita niya akong papalapit, ang kanyang mga labi ay nanginginig at ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ng matinding pagsisisi. Hinawakan niya ang aking mga magagaspang at kulubot na kamay gamit ang kanyang natitirang lakas. "Rigid aking asawa, patawarin mo ako!" Bulong niya sa pagitan ng kanyang mga hikbi. "Ginawa ko lang yon upang iligtas ka mula kay Hector. Hindi ko naisip ang sakit at kahihiyang ibibigay nito sa'yo." Tumingin ako sa kanya ng matagal sa lalaking inalagaan ko ng buong katapatan sa loob ng 8 taon. Ang pagmamahal ay naroroon pa rin. Ngunit ang sugat ng kanyang kawalan ng tiwala at ang kanyang desisyong mag-isang lumaban nang hindi ako isinasama sa rason ay nag-iwan ng isang malalim na lamat sa aking puso. Pilit na tumayo si Tomas mula sa kanyang upuan sa ambulans. Dahan-dahan niyang iniyakap ang kanyang mga kamay sa aking balikat at bumulong muli ng mga salitang humihingi ng tawad. Ngunit sa mahinahong paraan, dahan-dahan kong inalis ang kanyang mga kamay mula sa aking balikat at umatras ng isang hakbang. Sa likod namin, ang matinding bagyo sa Davao ay dahan-dahan nang lumilipas at ang tunog ng agos ng ilog sa likod ng plantasyon ay unti-unting umalingaw-ngaw sa pagsisimula ng hunghong liwanag ng umaga. Ang matunog na bagding ng kampana ng simbahan ng barangay ay umalingaw-ngaw sa buong bayan ng Davao, na tila naglilinis sa lahat ng dumi ng mga lumang kasinungalingan. 1 linggo na ang lumipas mula ng gabing yon sa bodega ng chemical. Ngayong umaga, ang simbahan ay napupuno ng liwanag ng araw na tumatagos sa mga makukulay na binta ng salamin. Ito ay isang espesyal na misa ng pasasalamat. Ngunit higit sa lahat, ito ay isang opisyal na pagtitipon upang ibalik ang aking danggal sa harap ng komunidad. Sa tapat ng altar, sa harap ng buong angkan ng pamilya Alonzo at ng mga kapitbahay na dati ay mabilis humatos sa akin, opisyal na inihayag ng kapitan ng barangay ang resulta ng investigasyon ng pulisya. Ang aking pangalan ay ganap na nalinis mula sa wad na akusasyon ng pagpatay. Ang mga bulong ng panghuhusga na dating sumugat sa aking puso ay napalitan ng tahimik na paggalang. Ang mga kamag-anak na dati ay mabilis na nagtaboy sa akin sa gitna ng ulan ay dahan-dahan na yon lumapit. Nakayuko ang mga ulo sa kahihiyan upang humingi ng aking tawad. Ang hustisya ay dahan-dahan na ring nakakamit ang kanyang huling hantungan. Si Jamil ay kasalukuyang nakakulong at nahaharap sa mahabang taon ng parusa dahil sa pakikipagsabuatan sa pagtatangkang pumatay at pandaraya sa ari-arian. Si Ate Hector naman, dahil sa kanyang mga krimen bilang dating opisyal ng militar at falsipikasyon ng mga legal na dokumento, ay tuluyang tinanggalan ng lisensya sa pagiging abogado at nahaharap sa habang buhay na bilanggo ng walang karapatang magpiyansa. Si Clarissa ang pansamantalang mamamahala sa malawak na plantasyon ng pinya ng pamilya Alonzo, sa ilalim ng aking patuloy na gabay sa logistika at pamamahala. Ang mga manggagawa ay hindi na nangangamba sa banta ng kumpanya ng minahan. Ang kanilang mga lupa at trabaho ay ligtas na mula sa kasakiman. Pagkatapos ng misya, dahan-dahang lumabas ang mga tao hanggang sa kaming dalawa na lamang ni Tomas ang natira sa loob ng tahimik na simbahan. Nakaupo siya sa kanyang wheelchair sa tapat ng altar, habang ang liwanag ng araw ay tumatama sa kanyang muka na may bakas pa rin ng matinding pagsisisi. Inilapit ko ang aking sarili sa kanya, ngunit nanatili akong nakatayo ng may matatag na tindig. "Brigida, aking asawa." Mahinang simula ni Tomas habang nanginginig ang kanyang boses at nakatingin sa aking mga mata. "Alam kong nagkamali ako sa aking mga desisyon. Nung unang pasukin mo ang pamilyang ito bilang aking asawa, hinayaan kong maliitin ka ng aking angkan. Hindi kita naitanggol sa paraang nararapat sa iyong katapatan. Kaya naman, nang malaman kong nagnanais silang lasonin ako, naisip kong ito na ang aking pagkakataon upang bawiin ang aking mga pagkukulang. Nais kong harapin ang panganib ng mag-isa upang maprotektahan ka,
upang kahit isang beses sa aking buhay ay maging bayani ako sa iyong paningin. Tumingin ako sa kanya ng may matinding habag, ngunit may kasamang malinaw na desisyon. Tomas, pinatatawad na kita sa iyong mga pagkukulang. Banayad, ngunit matatag kong sagot. Ngutil ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang kailangan nating bumalik sa dati nating buhay. Sa loob ng 8 taon, ibinigay ko ang aking buong lakas, ang aking kalusugan at ang aking puso upang alagaan ka ng walang hinihiing kapalit. Ngunit ang pag-ibig na walang tiwala ay hindi tunay na pag-ibig. Hindi ko kayang mamuhay muli sa isang tahanan kung saan ang aking asawa ay hindi ako itinuturing nakapantay, nakatuwang sa buhay at sa kamatayan. Dahan-dahan kong hinubad ang aking gintong, singsing sa kasal, mula sa aking daliri at inilagay ito sa kanyang bukas na palad. Kailangan ko muna ng oras para sa aking sarili, Tomas. Pagpapatuloy ko. Mananatili muna ako sa aking maliit na silid sa paupahan. Doon, malayo sa karangyaan, ngunit malapit sa aking kapayapaan, muli kong nahanap ang aking sariling pangalan at danggal. Ikaw ay aking asawa pa rin sa harap ng Diyos. Ngunit ang pagbabalik sa ating tahanan ay isang desisyon na kailangan ko pang pag-isipan ng matagal. Tumanggo si Tomas na may luha sa kanyang mga pisngi. Tinanggap ang aking desisyon ng may buong paggalang sa aking karapatan at kalayaan. Lumiko ako at dahan-dahang naglakad patungo sa pinto ng simbahan. Ang sariwang hangin na umaga sa Davao ay humaplos sa aking kulubot na mukha na nagpalipad sa aking ilang hibla ng puting buhok. Narinig ko ang mabilis na hakbang mula sa aking likod. "Nanay!" tawag ni Clarissa habang tumatakbo patungo sa akin. "Sasamahan kita pabalik sa iyong silid." Niyakap ako ni Clarissa ng mahigpit at sa pagkakataong ito, naramdaman ko ang tunay na init ng isang pamilya na binuo hindi ng dugo, kundi ng sakripisyo at pagkakaisa sa gitna ng matinding bagyo. Sabay kaming tumingin sa malawak, berde at payapang plantasyon ng pinya na dahan-dahang tinatamaan ng gintong liwanag ng bagong umaga. Ako si Brigida Alonzo. Hindi na lamang isang tagapag-alaga na walang boses. Hindi isang madrasta na madaling ipahiya, kundi isang retiradong opisyal at isang malayang babae na nagtagumpay sa kanyang pinakamahalagang laban, ang bawiin ang kanyang sariling danggal, kapayapaan at karangalan.